Hi guys! Welcome back to our channel. So, ito na ang kinabukasan, yung after interview ko. And, yan, mag-a-update lang tayo. So, mamaya ko nasasabihin, bibitinin ko rin muna kayo. Nandito ako muna sa train station, kakatapos lang ng work ko. And, I'm waiting for my commit up. That's Alwin. So, maya-maya pa yata siya. Antayin muna natin. So yun guys, no, habang nag-aantay tayo kay Alwin ay i-share ko na sa inyo ang aking balita. Yan. So I got the job offer. Ang bilis. Kahapon lang ako interview and actually nag-reference check pa siya or background check sa akin and sa current employer ko siya tumawag. So ang galing rin kasi sabi niya kahit daw 2 months pa lang ako dito kasi nga dito ako nag-practicum and yun nga naka 1 month na akong full-time employee. He has nothing to say to me but like praises, yun nga. He highly speaks of me daw. So yun nga, sobrang nakakatuwa and first person na sinabihan ko, syempre during work ko na-receive yung email, is si Afshin. Yan, sobrang happy niya para din sa akin and syempre ano lang, low tone lang kasi bukas pa ako magte-tender ng resignation ko. And grabe, super grateful ako kay Lord. And hindi ko pa sinasabihan si Alwin kasi gusto ko makita yung reaction niya. Yan, kasi matagal namin itong pinag-prepare para dito sa aking career development. Yan, may goal kasi kami na gawin. Yan, para din sa profession ko later on. And yeah, super thankful lang talaga ako. Ayan, yan, super ano lang talaga. Wala na akong masabi, kundi sobrang saya ko guys. Mamaya na lang siguro kapag yan, nandito na si Alwin. Siguro pag nasa parking na kami kasi nga hindi rin syempre kami makausap or vlog masyado kapag kapag nasa train na. Ayan. I'll see you guys later. A few inches later. Hi guys, ayan ang ka-date ko. Hindi ko na malayan. Ang bilis bigla na lang kasi ako sumusulpo. Yes naman. Kamusta naman ang work? Busy. Lapit na yung deadline ko eh. July 3. Pero 75% na lang yun. May ganun kasi 25, 50, 75, 100. Gawin mo ng 100? Hindi pa kaya. Dami pa. Yan. So, ano naman na Wednesday? Halfway na tayo ng week. Ayan, bilis. Bukas Thursday na naman. And then Friday na. Pag Friday kasi, tapos long weekend sa amin, pinapauwi ng maaga ang alam ko. So, till 3 PM na lang ako sa Friday. And I'm excited na. Kasi, long weekend, Canada Day. Yeah. Pero meron kaming guys, dito sa company namin. Pag summer daw, yung middle ng summer siguro, mas maaga kaming uwi. Wow. Yung Friday namin hanggang 2 PM lang kami. Wow naman, sana all. Lagi yun. Di ba may pa-stampede ticket rin sa inyo? Hindi ko alam. Sabi lang. Ewan ko. So we'll see, malapit na kasi stampede guys. Sana, next week bigyan na. kami ni ng boss namin. Yan. Yung mga ganong perks. Otherwise, meron namang family day sa Sunday. Pwede tayo pumunta yung ganon ulit. Tapos may free pancake ulit. Yun, no? Oo, before 11 dapat nandun tayo. Alright. This coming Friday na ba yung Yung parade? Hindi pa. Next week. Okay. Kasi may katapusan pa ng June tayo. Alright. So, antay muna namin yung train pa Somerset. Yan. Yun. Andito na tayo ulit sa Chinook Station. Grabe, no? Gloomy yung weather. Maambon kanina. Maambon. Yan. So, ang daming peace officers nga pala ngayon, no, sa train station. Pati dito sa Chinook. Kasi, nag-check sila ng nung tickets or passes nyo. Yan. Kaya kailangan dito guys, meron ka talagang ticket dito. Although bihira sila mag-check. Bihira, parang sa buong buhay ng pagko-commute ko dito sa Canada, pangalawang beses pa lang to. Pangalawa pa lang. Yan. So parang talaga to, random check. Kaya pag wala kang ticket, multado ka ng magkano?
I think $250. Yan. So, dapat Talaga. magdala ka lagi ng ticket mo. Kahit hindi mo siguro yung parang sila inisip mo hindi naman magche-check, pero pag nandiyan na guys, ako mahirap na. Umulta ka pa. Bumili ka na lang. Yup. Diba? So, andito na tayo sa parking. Yan. So, Dama na tayo ng ano? sino? TD. Okay, TD Bank. Yes. Withdraw. Several song-filled hours later. And now we're here. Ayan. Chill muna guys bago tayo umandar at bumiyahe ulit. Napagod ka ba? Napagod. Ay nako. Ako, bilis ng araw talaga. Isipin mo Thursday na tomorrow. Yes. And yun nga kahapon yan, nag-interview tayo sa isa sa mga law firms. Yan. And nag-email ako just to thank them for the opportunity na ibinigay nila sa akin to be interviewed. Yan. And yun nga, syempre, nag-reply sila. Wow! Nag-reply sila. Baby, may job offer na ako. Yeah! Talaga? Oo. Wow! Napatahimik ka pa ha? Ay, naiyak na talaga Kailan? ako. Ngayon lang? Kaninang, ano ba yan? After lunch. Visit ka? Tinanong kita kanina? Tinanong niya ako. Sabi niya, nag-email na ba sila? Oo, ay, sorry. Sabi ko kanina guys, actually guys, meron kaming vlog, panoorin niyo yan, ano? Hindi ko Mauna na yun, mauna na yun, for okay, sure. okay. So, yun nga, nag-interview si Emma kahapon. At malaking ano tamin guys, malaking bagay sa amin tong trabaho niya na to. Kasi isa sa mga hinihintay talaga na Emma to. No? So, antay si Alvin. Oo, sabi ko pa kanina, ano baby, may reply? Ay, nung nag-meet kami dun sa train station, sabi niya, ano nag-reply? Sabi ko, hindi, ako pala yung nag-email. Sabi ko, thank you lang, ganyan. Tapos, if you need more documents, I can provide. Sabi ko, yun lang yung ano. Tapos, kaya ko lang sinabi sa kanya. No, hindi, gabi ka. Hindi, sabi ko, Niloloko ko pa siya guys. Kasi nga pupunta kami ng TD. Oo. Sabi ko pa, merienda ka naman. yes. Kasi nga mag-withdraw kami dun sa aming YouTube. Nakuha ko na rin guys. So, Thank sobrang you, Lord. pinag-try namin to. Thank you, Thank you, Lord. Yan, naiyak ako kasi hindi talaga maka-express ng emotions and happiness Ako feelings rin, ko. napapayak ako ngayon. Kanina, syempre nasa office, pero super overwhelming. Kasi pinagdadasal ko talaga to. I've faced a lot of rejections kasi hindi lang siya basta-basta legal assistant, guys. Pero mag-work muna ako as legal assistant. Sabihin mo na rin kasi. Hindi, it's one of the ano talaga, parang path or route para maging lawyer dito sa Canada. Pero guys, hindi biro yung pinagdaanan ni Emma guys. Mahirap. Halos nung time na nag-umpisa pa lang kami dito, bago pa lang kami dito guys, nag-aaral pa siya noon, nag-work pa siya sa Nordstrom, pinagsasabay niya yung exam. Ayan, may bago kasi maging lawyer ang isang lawyer. Bigyan mo na sila ng Philippines konting context. Kailangan mo ma-take yung mga subjects nila or parang bar exam na separate Sham, no? subjects. Parang yung isa doon kasi writing course siya or writing. So 8 yung inassess sa akin na kailangan ko i-take na exam, and that's $550 each. So yung mga nakikita nyo dati previously, no, yung lagi kaming nasa library nagpi-print ng marami. So notes ko yon or reviewers, kahit may printer kami kasi may nagsasabi, ba't pa kayo nagpi-print sa library, may printer kayo? Kasi I print lots of reviewers, so like 300, 500 pages per subject. So napasa ko yung 8 subjects habang nag-aaral. Within 5 months, right? Within 5 months, and habang nagbabantay sa aking anak. Yes. Yan, yung first 2 subjects tinake ko yun habang nagtatrabaho sa Nordstrom. And then yun nga, diba, suddenly nag-shutdown yun. Pero yun, habang nagtatrabaho ko sa Nordstrom, nakikinig ako, nagre-review ako sa ititake kong exam. Akala ko pa nga babagsak ako kasi syempre from time to time stop kasi you need to parang deal with the customers. So pinagpipray ko talaga siya. Hindi madali guys ang aking pinagdaanan. So hindi legal assistant yung in-applyan ko talaga kahapon. It's more of an articling position. Articling ang tawag. Yeah. To be a lawyer kasi you need to pass the exams, which is 8 sa amin na. It differs from ano yun, yung mga pinaggalingan mong country. So if kunwari lawyer ka sa Brazil, so you might be
like asked to go to a law school first. Yan, iba-iba per country. So glad sa Philippines, sa akin, ni-require lang ako to take or finish the NCAA exams and then yung course nga sa legal writing and yun, mag-articling. Articling is like an OJT. Yeah. You will be under the supervision of the lawyers and that's gonna be 1 year. So I've been looking for an articling job for the past few months lang naman. Pero it's depressing na rin, no? Parang every rejection. Kasi tight talagang competition dito, guys. Like, I've been applying for a lot of law firms pagkatapos ko dyan sa state. Although hindi pa naman ganun katagal. Pero nag-apply na ako sa law firms. Madalas nare-reject. May nag-email din sa akin, nag-reply back. They're just looking for one articling student, pero they received 230 applications. Wow! So yung iba may nagsabi din 300 applicants naman daw sa British Columbia. So if ganun ka-tight yung competition, tas kukunin lang nila isa. And yun nga, ganun ako talaga nagpapasalamat sa law firm na papasukan ko dahil binigyan nila ako ng opportunity. Hindi madaling maghanap ng law firm na iti-take as an articling student kasi iti-train ka nila eh. Saka yun din guys, isa reason kung bakit hindi ko siya muna pinag-work talaga that time. Oo, nag-review talaga. Gusto ko mag-focus talaga sa pag-aaral niya kasi mahirap talaga yun. Kumbaga sa atin bar exam. Sa Pilipinas, isa lang kasi yung bar exam natin. Pero dito, mas mahirap ang Pilipinas, guys. Pero dito, 8 plus isa nga yung writing nila. Sumali siyam. So yun. Kaya proud na proud ako dito sa asawa ko. Talagang masaya ako talaga na hindi lang naman ako na walang trabaho noon, guys. Nagre-review ako, pinas ko lahat ng exams ko. And sinikreto ko muna yun sa inyo. Yeah, until magkaroon tayo ng solid na talaga plans later on. So yun, galing. Nice baby, nice. Ako sobrang ako rin, thankful ako. Sabi ko nga, nasabi ako kay Afshin, yung ka-work ko. Kasi I've been we're talking about yung mga experiences, yung mga rejections, yung mga job applications namin. Sabi ko, I've encountered a lot of rejections na, but I realized that these rejections are just redirections because baby, ang ganda ng offer nila. So, wait lang baby, bago natin sabihin yan, sabi ko nga sa kanya guys, yung minsan talagang nire-reject talaga. Hindi naman isang apply mo, kuha ka kagad eh. Hindi lang naman isa kasi yung apply ko, marami na rin. Kaya dadating ka rin sa point na nakakapagod, pero sabi ko nga, sige, go lang, proceed lang tayo, laban lang. So magiging busy na ako, guys. Pero magpo-focus talaga ako, gagalingan ko kung ano yung kailangan aralin. And may isasabay kasi akong course habang nag-articling, so it's really gonna be a busy year. Yun. Thank you Lord, sobrang pasasalamat. Yung sa offer, secret na lang yan. Kami na mag-usap, di ko pa sinasabi. Kanina talaga sabi ko pa, meet ko dun sa station nga. Sabi ko, ano baby, nag-email ka na? Kasi sabi niya kasi kahapon, mag-i-email siya, magpapa-thank you siya, ganyan. So ako, in-expect ko rin na baka may reply. No? Then, ayun, so parang kanina sinabi niya, wala pa, ganyan. Pero nagsabi lang daw siya na ganito. Binaliwala ko na. Kasi sabi ko baka bukas or within this week na bago matapos ng week na to. Ito pa nga nakakatuwa baby kasi during the interview kahapon, I was asked to bring my writing samples, tatlo yung dinala ko, yung mga drafts ko pa dati, and then references. So sa references, nilagay ko yung current employer ko dito sa immigration law firm, yung past employer ko sa Philippines, yan si Sir Nilo, Divina, and then yung employer ko dito sa Nordstrom, yung manager ko. So kasi yun yung mga current. Yan, hindi ko na mabigay yung aking employer or reference nung nursing ako kasi yun lang naman yung mga past jobs ko. So guess what? At tinawagan nga nila yung boss ko dito sa immigration law firm. Talaga? Yan. And then, nakakahiya or nakaka-nervyos. Pero open naman ako sa boss ko na I've been looking for an articling position. Kasi hindi kasi sila kumukuha. Hindi pa sila kumukuha sa ngayon. Nakakatapos lang ng student nila. Pero as of now, hindi pa sila ready to take the next one. So, I'm still left hanging or kaya hindi ko alam kung kailan mag-open ulit. Although gusto ko syempre din ituloy yung work ko as a legal assistant and transition to an articling student dito sa immigration law firm. Pero syempre we look for opportunities, other opportunities, and gladly nga ayan dito tayo sa personal injury law firm na ni-refer ni Sam. Yan, very thankful ako just
I just tried to email. Hindi pa. Okay. Kasi nga sabi ko baka malaman mo nagchat ako. Okay. And then yun, tinawagan pala nung boss na papasukan ko, yung boss ko ngayon. And then ang sabi niya, despite na 2 months pa lang daw ako na nag-work dito sa immigration law firm, he speaks highly of you. Wow. So hindi niya na ina-elaborate, pero nothing but praises daw, ganyan. And yun nga, biniro ko ng boss ko kanina, yun nga sinabi niya, oh, somebody called and asked me for a reference. I did not say anything, but of course good for you. Like I can't say anything bad for you. Like I said, thank you sir. Ganyan yung sinabi ko. Yeah, I'm just really looking for an opportunity, articling opportunity. Yeah, I can't say anything bad about you. It's all good. I gave a good reference for you. Wow. And I'm so grateful for my boss. So hindi ko kinento yan. Wala, kasi normally yun guys, si Emma, pag may mga good news yan, lunch pa lang tatawag na sa akin yan. Parang nung nakaraan, di ba, nung natanggap ka niyan sa immigration, tumawag ka, sabi mo, baby, inoferan ako, ganyan yan. So tutuloy ka nga. So di happy ako, test ngayon nga. Pero ngayon kasi gusto ko na baguhin, gusto ko na makita kasi parang lunch, parang hindi ko na feel yung happiness na may job offer ako. Okay, kasi di ba parang mabilis lang naman yung lunch. Unlike ngayon na we can celebrate, nandito kami sa Sinumol. At pala sinundo natin sila, no? Pwede naman, nakapark pa lang tayo. Ikayin ko pa lang nire-refill. Kasi ang sabi ko nga kay Emma, after namin mag-withdraw nga dito sa TD, magmerienda muna kami dahil nandito na nga kami. Hindi ko masabi. Good news pala, di sana sinundo ko yung baby ko tsaka si Michelle. Di sunduin natin. Pwede mo pa naman i-message mo na muna. Ayun guys, di ba? Message mo na muna para prepared na sila pag sinundo natin. So nagki-crave na naman to sa sa Turon. So, yun lang guys. Ang start ko nga pala sa aking magiging bagong trabaho ay July 8. So, I still have until next week na Friday. So, more than 1 week naman ang aking magiging notice sa aking boss. Wala naman sa contract guys na it must be like 1 week notice or 2 weeks kasi nga bago lang naman kami. So, yun. Magte-tender na ako ng resignation tomorrow and we'll say goodbye to them and thank them for the opportunity and I'll be prepared for the next things to come. Nice. Ayan. So sabi ko nga kahapon nung naglalakad ako galing dun sa pinag-interview. Sino yan nila sayan? Sige. Sabi ko kahapon nang naglalakad ako pupunta sa'yo. Sabi ko parang ang ganda dito. Lord, parang feel ko para dito ako kasi ang okay ng place, hindi siya ganun ka busy street kasi sa current place ko downtown talaga yun, ang daming kotse ganyan. Sabi ko parang peaceful naman dito. Yun. Sabi ko parang ito para sa akin to. Wag na, nandito na tayo baby. Ayaw na. Sa akin pa kasi nandito naman na tayo. I-celebrate na lang namin. Nandito na kami. Merienda lang naman kami. Oo. Pwede naman tayo suknali sa Friday tayo. Celebrate. Sama na lang natin sa ayan, sama ko sila Sam. Ganyan. Kasi mag-thank you talaga ako kay Sam dahil sa kanya ay nagkaroon tayo ng like link or network opportunity. Huwag mo na tawagan si Sam. Hindi ko pa tinatawagan. Kaya nga mamaya kasi tatawag talaga yan. Alam nyo kung ilang oras kami mag-usap? More than 1 hour. Kagabi, katagal-tagal. Magto 2 hours nabanggit niya ba yung guys mayroon yung sale na mga pabango sa shoppers. Pumunta pa kami. Kasi iba talaga mambudol. Tapos bumili daw kami ng Hermes na sleepers worth $1,000. Sabi ko, apakan ko yung $1,000 na. Hindi, iba-iba. Kasi syempre, depende kung gusto mo naman at may pera ka, why not, diba? Sa akin, sa iba ko ilalaan yun, $1,000. So, anyway, baba muna tayo. So, yun, relax muna, enjoy. Kaya tuloy natin yung vlog natin mamaya, guys. Yeah, thank you sa pagsubaybay. Alam ko nabitin kayo sa video namin kahapon. Pero ito na to. And yan, na-reveal ko na rin ang aking pinagdadaanan. So guys, kung napansin nyo dati, sabi ko magtitake akong exam sa library, nagpiprint ako ng maraming papel. So yun yung para sa pagre-review ko nga sa NCA exams ko, which is required para maging lawyer ka dito sa Canada. Pero yun guys, take note lang din, yung articling na yun, 1 year yun, kailangan maka 1 year ka. Oo, 1 year requirement yun guys. Tapos pag naka 1 year ka na, yun susumpa na siya. Yay! Ayan, oath taking. Woo! Yeah, pero kasi aside sa articling, kasabay mo dapat i-take yung courses. Like 1 year din yun, yung prep. So, yan guys. So, what I believe, super thankful lang din talaga ako na like unexpected. Although
nag-pray tayo pero hindi ko rin inasahan yung nung nagpaplano pa tayo sa Canada, no, hindi ko inasahan na after graduate ka, ganito na agad. Iba talaga guys, pag binigay talaga yun ni Lord para sa'yo. Sabi ko nga sa kanya guys, yung mga time na may rejection nga, sabi ko, hindi para sa'yo yan, sabi ko sa kanya. Meron pa yan, sabi ko may darating marami pa yan, sabi ko sang eto kasi guys, maramdamin kasi ito. Ano siya, yung pagka hindi siya na syempre hindi, kahit naman ako pag hindi ako natanggap, magda-doubt ka sa sarili masakit mo. sa sarili mo. Ganun din siya. Hindi, may gusto kasi ako applyan noon, like last month. Yan nung hindi talaga ako nakuha, parang I cried silently, I cried kay God. Sabi ko, bakit kaya hindi ako nakuha, parang am I not deserving of that position, parang gano'n. So, dito talaga sa Canada guys, yan, laban lang kung laban. Hindi agad-agad mabibigay sa'yo. Basta magpupursige ka. Tingnan nyo, kung nag-quit ako because of that rejection, diba? Hindi ko makukuha to. Anong ginawa ko after that rejection? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko, sa mga connections ko. Research pa ako lalo. Pero yun nga, sabi ko sa past video ko, andito lang pala sa harap ko yung network na kailangan ko. Andyan, thank you kay Sam. Yan yung para sa'yo talaga. Kasi yan, siya yung naging network or tool ko. So sabi ko nga, yung position na to, hindi to nakita sa Indeed. Binigay ni Lord through my friends. Yes. Galing. So yun guys, mamaya ulit, ibubulong niya pa sa akin yung offer. Okay, see you later. Mamaya ulit guys. Several song-filled hours later. So sana sana with God's grace, kung ano man yung plano ni Lord para sa atin. Yan. Actually guys, pa lang to wala pa nga, hindi pa nagsusimula. So, nagpe-pray pa rin ako kay Lord na sana makaya ko kasi iba yung challenge as an articling student compared sa legal assistant. More expectation, more responsibilities and obligations. So, dapat din maging focused ako. Hindi ako magpadala sa stress kasi sinabi rin talaga nila na this work is really stressful. So marami silang files, kaya nga kailangan nila ng student na mag-help sa kanila. So pag-pray ko na makayanan natin, lalo na yung 1 year na struggle as an articling student. Let's go. So yun, punta muna tayo, mag-withdraw muna tayo. Iset ka. Happy. Thank you Lord. Proud ako sa asawa ko talaga. Okay, tara. Sige, may bunga na. Ganda guys, sobrang thank you talaga Lord kasi ako hindi ko ina-expect yung work ko talaga. So bigla na lang sumulpot siya sa akin na talagang alam mo yun, ang layo niya na sa akin As in, malayo talaga ako doon sa tinapos ko Kung ano yung ginagawa ko dito nung dumating kami sa Canada, malayo talaga. Pero binigay ni Lord sa amin yun guys. Feel ko inaayos ni Lord para sa atin lagi. Ito yung mga unexpected namin nung una kay Alwin, tas sa akin, parang ito, wow, thank you Lord talaga sa lahat ng blessings. Parang unti-unti nang isa sa ayos, ang kulang na lang ay PR. Pero syempre, maaga pa, kaya nga diba kaka-application ay kaka-apply lang natin ng PGWT. So, we will just enjoy the process, hindi kami masyadong magpapaka-stress, pero syempre, unti-unti and we will get there. Yeah, so thank you guys sa pagsubaybay. I think dito na muna natin tatapusin ang video na to. So, salamat po sa lahat ng nagdasal at nakisama sa aming journey, lalo na dito sa paghahanap ng aking next trabaho. And yun nga, road to being a lawyer. Yes, 1 year lang yan guys. Woo! Yes. Next year, may lawyer na ako. Guys pag kami mga kayo, mura lang per hour. So, hanggang dito na lang guys. We'll see you in the next one. Peace!